Walang patid ang pagdaloy ng tubig sa bakawang ito. Sa paghupa ng tubig, nabubuhay ang isang kaharian. At dito, naglalabasan ang mga residente ng Bakawan. Mula sa puno, Abala maghanap ng almusal ang Northern Palawan Tree Squirrel o bising kung tawagin. patalon-talon, hanggang sa nakahanap siya ng puno ng nyug. Pero mukhang malaki masyado sa kanya ang buko, kaya naghanap siya ng ibang makakain. Habang ang mga ibon sa paligid, pinagmamasdan lang ang makulit na squirrel. Pinili ng bising na bumaba sa ugat ng bakawan. Pero habang nag-iikot, nakita niya ang isang greater kokal, isang uri ng omnivore na ibon, at mukhang nakahanap na siya ng almusal. Nakatiempo ito ng isang maliit na ahas. Gamit ang kanyang tuka, iniipit muna niya ito para di na makagalaw. Weak flyers ang greater kokal. Kadalasan sa lupa sila naghahanap ng mga kain. At meron siyang naispatan. Ang bising na abala sa pagngat-ngat ng nahulog na bunga ng bakawan. Kaya pinasok niya ang bakawan. Pero nakaramdam ang bising. Agad itong nagtago sa ugat ng bakawan. Nang hindi makita ang bising, umalis na ang kokal. Habang ang bising sinisilip kung nandyan pa ang kokal, umakyat na lang siya sa puno at doon nagpatuloy manginain. Sa maputik naman na bahagi ng bakawan, may isdang hindi lang pantubig dahil nabubuhay rin sila sa lupa. Kapag low tide, agad silang lumalabas sa kanilang lungga. Mabilis silang mapansin dahil sa kanilang pagtalon at maliksing kilos. Madalas din na nakakapit lang sila sa mga bakawan. Bioindicator ng isang malusog na mangrove forest ang mga mudskipper. At sa tuwing naguhukay sila, nakukultivate nila ang mudflats para mailabas ang mga nutrients mula sa ilalim ng putik. Ang bakawan ay isang uri ng puno o shrub na tumutubo sa tropical coastal swamp. Dito nangingitlog ang mga hayop tulad ng isda, at para sa ilang hayop, ito rin ang lungga at hunting ground. Masasabing isa ito sa malaking komunidad ng mga wildlife. Kung saan nakatira ang isa sa mailap at mahiyaing hayop. Matagal na namin silang hinahanap sa wild. Para makita sila, nag-set up kami ng camera trap. Nandito tayo sa isang habitat ng mga pinaka-shy type na mammal. Yung Asian clawed otter, ito yung kanilang habitat, usually mga bakawan. And napakahirap nilang i-document. So, ang solusyon, maglalagay kami ng camera trap and we will see their natural behavior. Sa bakawan ng Puerto Princesa, nagsisimula maging aktibo ang karamihan ng buhay ilang tuwing low tide.
Pero ang isa sa inaabangan ko, ang Asian Small Clawed Otter o dungon. Native sila dito sa Palawan. Maraming beses na rin namin sila hinahanap sa wild. Pero bibihira sila magpakita. Kaya naglagay kami ng camera trap. Pagkatapos ng isang araw, Okay, binalikan natin itong lugar kung saan ito daw yung habitat ng mga dungon. So we'll see kung yung mga camera trap na sinet up natin dito ay nakakuha ng mga footage ng mga dungon o yung mga otters. napansin kong may mga bakas. Ayan o, parang may mga babies. Liliit ng mga footprint. Ito o. Ito yung hind legs. Ito yung mga front. So may mga dumaan dito ng mga otters. Base sa mga malilit na yan, mga babies yan. Oh. Oras na para tignan ang camera trap. Uy! Kadalasang nocturnal ang dungon. Kaya sa kuha ng camera trap, makikitang patawid-tawid sila dito. Ang di ko inaasahan ay nagpakita din sila sa umaga. Isda at talangka ang kanilang diet. Uy, oh my God, meron nga. Ang cute, grabe. It's like they know na may camera sa ano nila, no? Sa harap nila kasi parang tinitignan nila eh. Siguro nagbi-blink to ng red. Uyun, oh, bumalik. They look so healthy, ha? And they are males, mga lalaki itong mga nag-explore. Nasaan kayo yung mga bata? Maraming beses na rin daw na may napapadpad na otter sa mga kalapit barangay. At karamihan sa kanila, mga bata pa. Kuha sa video na ito ang isang batang dungon na hinahanap ang kanyang magulang. Hindi naman ito kinuha ng mga tao. Agad din nila itong binalik sa natural nilang tirahan. Kung masyado pang maliliit ang dungon, inire-report ito ng mga residente sa Palawan Council for Sustainable Development or PCSD para ma-rescue. May tuturing na excellent bioindicator ang mga dungon. Ang kanilang presensya sa lugar ay indikasyon ng isang malusog na mangrove ecosystem. Kabilang sila sa endangered species dahil sensitibo sila sa pagbabago at pagkasira ng kapaligiran. Tinatawag din silang ecosystem engineer dahil ang kanilang lungga ay nagiging tirahan ng iba pang mga hayop.